Kumusta mga brad? Isa nga po sa pinakakilalang Indian brand na motorsiklo, wala iba kundi ang brand na TVS. Itong brand nga po na ito ay kilalang kilala talaga doon sa India, syempre. At mayroon nga po silang nilabas na bagong scooter. Ito nga po ang kanilang napakaangas na TVS Ntorq 150. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, itong bago nilabas nga po nila na Ntorq 150 ay masasabi nga po nating napakaangas. Kung titignan po kasi natin yung itsura niya, napaka-aesthetic na talaga. Tapos sinabayan pa nila ng napaka-astig na color combination na ang sarap nga po sa mata. Pero kung mapapansin nga po niyo yung mga kulay nila ay parang kulay nga din po ng Aerox. Mga kulay ng Aerox doon din sa ibang bansa. Unlike nga po doon sa kanilang Ntorq 125, di hamak na mas lumulutang talaga itong bago. Kaya dahil dyan po usapan na naman natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito na nga po ang TVS Ntorq 150 na mayroong 149.7 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 3 valves. Yes po, medyo unusual nga po yung ganon, 3 valves. Kadalasan kasi ng mga scooter sa Pilipinas, 2 valves, kundi kaya 4 valves. Samantalang ito nga pong Ntorq, naka 3 valves. Fuel injected at ito po ay naka air cooled. Panis yan sa Honda Click 125. Yun na din talaga ang isa sa mga nare-reklamo ng iba. Naka-air-cooled siya. Pero for sure may dahilan yan kung bakit yan ganyan. Pagdating naman po sa kanyang power to ay merong 13.2 horsepower, 7,000 RPM, 14.2 Nm torque at 5,500 RPM. Na ayon nga po sa mga insan na nakagamit sa motor na ito po ay kahit tumakbo sa bilis ng 104 km/h. Pero syempre magbago din naman yung top speed niyan kapag nandito na yan. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 5.8 liters fuel na capacity na kumukonsumo naman po ng 45 kilometers per liter. So para nga po sa 150cc na kumukonsumo ng ganon, medyo okay na rin. Pero may mga ilan nga din po nagre-reklamo na doon sa Ntorq 125 nila, malakas din daw sa gas. Ang sukat ng kanyang gulong 100/80/12 sa harap at 110/80/12 naman sa likuran. So unlike nga po sa ibang scooter na 14 inches yung gulong, itong isang to 12 inches lang yung sa kanya. Kung sa bagay ganun talaga kapag made in India. Maliit yung gulong tapos bulky yung kaha. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at drum brake pa din po sa likuran. At meron po itong ABS. Naka-single channel ABS. Kung sa bagay okay na rin yun kaysa sa wala. Pero doon nga po sa mga veterano, hindi na kailangan ng ABS yan. Dasal lang sapat na. Ang kanyang seat height ay mataas na 770mm at 155mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 115 kilograms. So para nga po sa isang 150cc na scooter, medyo magaan po ito. Mapunta na mabuti sa iba pa niya mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka-projector po yung headlight niya na panigurado malakas talaga yung buga. Kapag nakaharap nga po siya, kung ikukumpara natin doon sa Ntorq 125, ang laki ng pinagbago niya. Tapos meron pa siyang aero winglet sa may gilid para kapag tumatakbo ka na mabilis, pwede ka na lumipad. Hindi, joke lang. Ang kanyang gauge panel ito po ay naka TFT display na napakaangas nga po ng pagkakadali nila. At dyan nga po meron na yung navigation system. Dyan mismo sa panel na yan, pwede ka nang gumamit ng gulo-gulo map. Kaso lang unlike doon sa mga bagong scooter ngayon, hindi po ito naka-keyless. Disusi pa rin yung gamit sa kanya. Pero para sa akin, mas okay yung ganun. Mas convenient kapag disusi lang. Pero sa bagay, depende pa rin sa tao yan kasi may mga tao pa din naman na mas gusto yung naka-keyless. At hindi nga po mawawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port. Na para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malubot yung cellphone mo kasi nga manood ka pa ng Pornhub. Ato nga pala, meron din po itong TCS or Traction Control System. O diba, talagang sumasabay na sila. Kaso para sa akin na medyo off lang dito sa motor na ito yung gas tank cap nga po niya. Nakapwesto pa rin sa may likod. Dati akala ko convenient yung mga ganito, pero di naman pala ganun. Lalong-lalo na nga po kapag naglagay ka ng top box. Medyo hassle na nga po pag ganun. At wala na din po itong kickstart. Kung sa bagay halos naman lahat ng mga bagong motor ngayon, wala na talagang kickstart. At ang isa nga po sa nagpaangas talaga sa motor na ito, naka-naked handlebar po siya. Na para nga po sa akin, napakalinis siyang tignan. Pero ito, mas malinis tong tignan. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sarap ang bagay nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman ito po ay gumagamit ng single shock absorber. Na ayon nga po sa mga insan na nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Siyempre,
meron pang isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng stallion at good news mga brad. Meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng stallion. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong Red Horse at kasya pa 1 kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore ang motor na ito ay talagang highly recommended. So sa ngayon nga po wala pang makapagsasabi kung kailan nila ilalabas yan sa Pilipinas. Pero panigurado naman dyan, ilalabas nila yan. At kung magkano yung magiging presyo, sila lang nakakaalam. So hanggang dito na lang muna mga brad, kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. Okay, bye.